moderator for today. And I am with our TM Concrete Supervisor with 10 years of experience here in Sika, Philippines and a very long experience in the field. May I introduce to you Miss Yoji Mendoza. Yes, good morning everyone. Good morning po. I'm here again, our second time po sa webinar, The Concrete Team. So again, I'm Michelle G. Mendoza from TM Concrete. So can we start? Okay. Hindi ko makita yung screen. Ayun. Yes, so here our topic po for today is concrete admixture for foundation work. Ayun mag-start. Ayun mag-next. Nakaselect dapat yung screen mo. Okay po, while Miss Yogi is sharing her screen, we urge everyone to ask their questions or tell their concerns about the topic, and we will be happy to answer your questions. And after this webinar, we will provide e-certificates. So be sure to register through the link here in Teams chat and in the Facebook post. Okay. Okay. So first po, what is TM Concrete, Target Market Concrete? So let me introduce you. Target Market Concrete po, kami yung specified na TM ng Sika. Kung alam niyo po at familiar kayo kay Sika, we have 8 target markets. So kami po yung concrete, which is naka-concentrate kami sa pag-develop po ng mga admixtures and additives for concrete. So ano po ba yung mga admixtures and additives? Siya po yung mga nilalagay natin sa fresh concrete para po makontrol natin yung workability, water tightness, durability, load-bearing capacity, or early and final strength po ng mga fresh concrete natin. And meron din tayong mga admixture para po dun sa mga hardened concrete din naman. Ito yung mga concrete essentials. So ano po ba yung mga kung makikita niyo po sa market, yung mga meron tayong mga admixture po. So pag nakita niyo po yung mga name na Sika Viscocrete, Sika Men, Sika Plastiment, Sika Plastocrete, Sigunit, Sika Grind, Viscoflow, Faber, and Rapid. Ito po sir ma'am yung mga admixture natin na locally produced. So, sino po ba yung mga target client namin ni TM Concrete? So, meron ang mga target client namin is, syempre, ready-mix concrete. Dito natin kinukuha yung mga fresh concrete natin. So, si Precast Concrete, siya yung mga precast fabricator, sprayed concrete for the shotcrete. Cement production, sila naman po yung mga cement plant. Gypsum board production, and dry mortar. So, ayun niya. Okay. So, dun na po tayo sa sa topic natin, foundation. Foundation works, pag sinabi natin foundation, mass concrete. Ano po ba yung definition niya sa ACI 116R? So, ito yung mass concrete is any volume of concrete with dimension large enough. So, pag sinabi natin large enough, yung malalaking volume ng concrete na binubuhos natin one time. So, dito, kailangan maging mapanuri or magaling tayo o ma-check natin mabuti yung design mix natin kasi dito nagpo-form yung mga
heat generation, hydration na nag-cause po ng cracking. So, kailangan natin ma-minimize yun. So, ano po ba yung mga concern mo pag mass concrete structure? So, magkakaroon po tayo ng heat of hydration, thermal stress, then magka-crack. So, eto po yung magiging cause ng yung durability natin. So, syempre, bababa na yung strength ng concrete natin. So, dyan na nag-i-start yung mga problem. So, heat generation. So, nandun po tayo sa, alam naman po natin na may chemical reaction ang bawat simento tsaka water once na nag-mix siya. So, napuproduce na po siya ng heat. So, kailangan po maiwasan natin yon, malimit natin yung cement content, tapos maglagay ng fly ash, tapos reduce natin yung water temperature. So, kung gusto nyo po ng mas deep dig dito po sa mass concrete, so it will be a separate topic. Kasi ngayon po, ang topic lang natin is about admixture for the foundation works. So, nag-slide lang po tayo ng konti, ano po ba yung mass concrete. So, ano po yung influence ng temperature dun sa ano natin, sa mass concrete natin. So, kung makikita nyo po yung table natin, time versus concrete temperature. So, dun mo masasabi ko, yung higher ng temperature, ma-hydrate po, yung acceleration po niya is yung hydration niya is ma-accelerate. Tapos yung workability, syempre po na-hydrate siya, may temperature na tumaas na po, so yung workability mo, maikli na lang po. Pero yung strength mo, eto naman yung maganda para dun sa makuha mo yung mga early strength. So, tapos kabaligtaran naman po siya pag mababa yung temperature. So, ang makukuha mo naman po doon, yung early strength mo, mas mababa po. Ganyan po. So, sample tayo ng mga reinforced mass concrete po. So, ano po ba? Kunyari, meron tayong, sample ko lang to po sa new building foundation mass concrete. So, kailangan mo kasi mag-pour. Kasi eto, makikita nyo po yung foundation size natin, volume natin, 350 cubic per stage. So, ang concrete pump natin, 35 cubic lang per hour. So magkakailangan kailangan mong mag-pour ng concrete and 10 hours. So ang default engineering natin, ang ginagawa natin if malalaki yung mass concrete, yung mga mass concrete po, so ang ginagawa natin layer by layer yung pouring, then i-vibrate mo. So hindi naman po pwedeng layer pero same lang yung retardation ng concrete mo, kasi pag binibrate mo yon, magkakaiba na po, tuyo na yung ilalim, yung ibabaw matigas na. So hindi po siya mag-homogeneous. So kailangan layer by layer pero sabay-sabay po siya magsiset. So ganito po siya. So paano po yung sinasabi ko? Una, ganito nga. So first layer, yan. Ito po, kailangan mo 12 hours retardation. So dito, paano mo ma-attain po yan? Kasi lalagyan mo siya, dito papasok po yung mga admixture. Kasi maglalagay ka ng retarder additional doon sa normal na ginagamit mo na mga water reduction, super plasticizer, plasticizer. Yan. So, sa first layer mo, kailangan 12 hours. Doon sa second layer mo, 8 hours. And sa final layer mo, 5 hours. Then, imimix mo siya, so sabay-sabay yung setting niya. Pero eto po, ang paglalagay po dito ng retarder, ng additional retarder, syempre iba-iba yung dosage. Doon sa 12 hours, mas mataas yung dosage. Sa 8 hours, mas mababa, pababa ng pababa, para po magsabay-sabay sila. So, ganyan po yung paglalagay at pagdadagdag ng admixture na retarder dun po sa mga mass foundation na buhos. So, saka mo siya i-revive, so okay na po siya.
Then next po natin, sa mass concrete, kailangan po may optimized design mix ka. Paano po yung optimized design mix? Nagpo-provide naman kami sa tulong po nyo. Pwede kami mag-assist. Unang, kailangan po natin yung mga low-heat cement. So, ano yung mga low-heat cement? Siya po yung pumapasa sa requirement na ASTM C1157. So, meron po tayong iba't iba kasing simento na may na nagpo-produce ng kanya-kanyang heat. Then, number 2, kailangan po natin ng chilled water. So, kailangan, kasi nga alam natin na pag mas concrete, mabilis po siya mag-produce ng heat. So, iniiwasan natin na mag-set siya kaagad at tumaas yung heat nung concrete natin. So, kailangan gumamit tayo ng chilled water. Then, number 3, select aggregate and plasticizer. Dito papasok po yung admixture natin na tutulong po sa inyo dun sa pag-optimize ng design mix mo. Kasi meron tayong iba't ibang admixture na hindi naman po pag nagkita tayo ng admixture lang, ay sasabihin mo, it is the right admix na po kagad na since mura or mahal, gano'n. So meron po tayong iba't ibang admixture, depend po sa requirements, depend po dun sa kailangan mong kailangan mong hours ng retardation, kung kailangan walang retardation, ganun po. So, kailangan pag nagbubuhos ka sa mass concrete, meron kang optimized design mix. So, if ever din po na gusto nyo ng mas deep dig or mas broad pa po na discussion about design mix ng mass concrete, so pwede nyo rin pong i-request for the next topic. Then, so next na po tayo, ano po ba yung mga concrete admixture na meron kami for foundation? So, nandito po is si Viscoflow series. Si Viscoflow series po, ito yung mga bagong generation. Kasi kung mapapansin mo po, suitable siya sa mga long transportation. So, dati kasi parang pag si Viscocrete series lang, sir, ito yung mga tama lang, sakto lang yung normal yung retention niya. So, kung from 3 hours, nung nag-Viscoflow tayo ng ginamit, magiging mga 6, 7, 8 hours na siya. Pero pag ginamit mo pa rin po siya sa iyong mga mass concrete, kailangan mo pa rin pong magdagdag ng, kung magle-layer by layer ka ng puring, magdagdag ng additional retarder. So, meron tayong Sika Control. Ito po yung mga durability enhancer. Ano po yung mga waterproofing natin? Integral po. Tapos, meron tayong Sika Fiber. Siya po yung mga synthetic fiber na additional din po. Stabilizer, retarder, sigunit, and seven. Yung sigunit po, yun po siya naman, if ever na kailangan mo mag-shotcrete before foundation, dun sa mga wall niya, so eto po yung gagamitin mo naman siya. Siya po is for shotcrete. So, Sikament NN, kung mapapansin nyo po, bakit may Sikament NN? So, si Sikament NN, hindi naman po kasi lahat mass foundation. So, meron tayong mga ordinary foundation, maliliit na foundation. So, wala po kasing maliit na packaging yung ibang admixture namin. So, kung magbabagger mixer ka lang po, tapos mano-mano lang yung buhos, 1, 2, 3 lang yung design, ganun po. So, ang ina-advise namin po is Sikament NN. So, water reducing din po siya, tapos type F, mas mabilis siyang tumigas since hindi mo naman kailangang i-travel at mano-mano lang po yung buhos natin. So, i-tackle na lang po natin next slide is ano po itong mga admixture na to. So, super plasticizer. So, yung mga liquid admixture natin for precast, ready mix, para sa mga fresh concrete, yung mga bagger mixer lang. So, lahat po ng admixture is covered by the two standard po. ASTM C494 and EN934. Kung nakapanood kayo ng previous discussion natin, webinar po, yung una, so yun naman po is ano yung mga
mga difference ng mga yan. So doon natin yan tinakil. Pwede naman po natin ulitin, pero next topic. Next na lang po. So yung mga high-range super plasticizer, so meron po tayong tinatawag na melamine, naphthalene, and PCE base. Si PCE base po, ito yung present, ito yung fourth generation, bagong generation. Siya yung mataas na po yung water reduction. Kung makikita mo po dito, generally between 20 to 40 water reduction. Kaya ito po yung binibigay namin o ito yung sinasuggest namin if may mga mass foundation kayo tapos kailangan nyo ng maganda yung water cement ratio. So, parehas po siya to nag-fall siya sa ASTM na type G and type F. Type G po siya yung mga pang ready mix, may retarder. Type F is for precast production. Ang normally po, eto pag sinabi po mataas yung water reduction, ang thinking natin if hindi tayo masyadong familiar sa admix, pagtaas ng water reduction, paano na yung slump natin? Paano yung workability? So, yun po yung power ni admix. Even though binawasan niya po yung water nyo, so kaya pa rin niya i-retain yung slump mo, yung workability, tapos may chance ka pa po na makapagbawas ng semento, yung cement factor mo is malilesen mo because of the water na na-reduce mo. Kasi before nga po, nasabi ko, yung rule of thumb natin sa pagpili ng admix is the lesser the water, the higher the strength. So yung po makakapagbigay sa'yo ng mas taas na water reduction, ibig sabihin, mas magandang admixture. Pero pag dun lang po kayo tumingin sa price, mas mahal syempre. Mas mahal po mas mataas yung water reduction. Mas mataas. Pag taas po ng water reduction, pag mahal, pero dapat hindi po natin tinitingnan yung price ng admix per liter. Dun po tayo sa treatment cost. Yung na bibigay niya sa inyong solution at the end po nung total concrete mo po mix. So number 2, retarder. Ito po yung ina-add nyo lang po. Ina-add nyo po dun sa mix nyo pag meron na po kayong normal mix, tapos may super plasticizer na, tapos kailangan nyo po ng extra retardation na kailangan. Katulad kanina po, 12 hours. In 12 hours, kailangan ko magdagdag ng 7% additional retarder dun sa original mix mo. To reach po yung 12 hours. Ganyan po. So, ini-extend po niya yung delay ng setting. So, nakadepende po yung delay ng setting nyo dun sa dosage na inilagay mo. Yan. Ito po yung kanyang mode of action ng retarder. Makikita nyo po, mas longer yung workability niya pag merong retarder. Pero yung setting time mo, dito lang po tayo medyo magkakaroon. Kasi kailangan mo ng early strength, hindi uobra na magdagdag ka na magdagdag ng retarder para lang habulin mo yun namang workability niya, yung retention niya. Kasi po, ang magiging effect naman niya, yung initial set mo, kung mapapansin mo po, sa with retarder and without retarder, humahaba din po yung initial set. Yun naman, dun naman tayo magiging cautious. Kasi kailangan po, tingnan nyo rin yung magiging effect. So, kaya nagkakaroon tayo ng trial mix po. Kasi kung ano yung magiging initial effect nung nagdagdag ka ng additional 10%, 12% dun sa setting time mo. So, meron si Sika po is the Plastocrete RMC. Ito yung binibigay namin as retarder, as additional. Pag ito yung ginamit mo lang, sir, pag nakita mo sa market, bumili ka ng Sika Plastocrete RMC. So, ang water reduction naman ito, just 10%. So, hindi mo naman siya pwedeng gamitin as super plasticizer kasi di ba si mga super plasticizer po is 10
20 to 40% water reduction. Si Plastocrit 10 lang. Kasi ang main purpose po niya is to retard. Retarder lang po siya. Then, eto po yung tandaan naman natin, pag na-overdose si retarder, pwede po kasing hindi na tumigas yung concrete mo. Pwede po kasi mamaya magtaka kayo, bakit 24 hours na malambot pa rin. Ganon. So, ibig sabihin po nun, pwedeng sa pagdagdag nyo ng retarder na over naman. Kaya kailangan po talaga sa pag-adjust natin ng design natin, kailangan po may corresponding trial mix po. Para ma-sure nyo na ito yung magiging effect. So next po na kailangan nating mga admixture para po sa foundation natin is integral waterproofer. So kung makikita nyo sir, marami tayong kalaban lalo na sa mga foundation. Nakita nyo may pressure water, may rising capillary, yan. So may mga statistical pressure, dynamic force. So yan yung mga pwedeng sumira dun sa structure natin. So kailangan meron tayong integral waterproofing. So ano po ba yung integral waterproofing? Pag sinabi mong integral, naka-incorporate, nasa loob po ng konkreto. So, hinahalo mo siya during fresh concrete. Kasi po marami tayong type ng waterproofing. Merong integral, external, internally applied po. So, yung dalawang types po ng waterproofing is under target market waterproofing. Ang na-under lang po sa concrete is yung integral since incorporated po siya during mixing. So, meron po si Sika. So, dito is Sika Control WT220, Sika Control WT1500, at Sika Control 725. Ito po yung mga new innovation. Meron na po siyang mga crystalline effect. Ito yung mga may pore blocker, hydrophobic, tapos may self-healing effect. Kung mapapansin nyo po, meron din kaming Plastocrit N, pero basic lang siya. So, pag sinabi mong basic, watertight lang, sir. So, kung gusto mo naman mas bagong generation, may mga ibang effect. Papakita ko sa inyo, sir, ano yung mga effect ng crystallization for blocker, hydrophobic, and self-healing. So, makikita niyo, sir, sa WT series namin, hydrophobic siya for blocker, meron siyang fatty acids na nagre-react, meron siya, yan. Kung makikita niyo yung drawing natin, pina-enlarge lang po namin to. So, normally ang concrete natin, meron talaga siyang mga hairline cracks. So, ang ginagawa po ni WT220 natin, yung locally produced. So, pag nilagay mo siya dun sa mixing mo, naka-incorporate siya, pumasok yung water, so may black ka na. Yan yung first stage po. Then, habang ito po is nape-penetrate ng water, nakikita niyo po yung may water, dun po lalabas na in time po habang pagtuyo na to sir ma'am, pagtuyo na po yung concrete mo, pag harden na yung concrete mo, once po na harden na yung concrete mo, may mga hairlines crack at na-penetrate ng water, doon po lalabas yung mga natin, etong mga clay blocker natin na to. So eto po ay mga crystals na to, nag-i-effect lang po siya o lumalabas lang siya during may water na pumapasok or nape-penetrate ng water yung concrete natin, hardened concrete. Pero once po na walang tubig, walang penetration na nangyayari, hindi po siya nagre-react. So yun po yung tinatawag na self-healing. So nakita niyo po itong aming illustration. Sa first picture, parang tubig pa lang. Na second na ano po siya ng water, lumalabas na po siya unti-unti. In time,
Kunyari po in 28 days, araw-araw na tubigan yung hardened concrete mo, yung structure mo, yung foundation mo. So mawawala na po dahan-dahan yung mga hairline cracks. So yun po yung crystalline technology, yung self-healing. So kaya pinupush po natin ito para in case na gusto nyo po mas maganda, mas new innovation yung mga waterproofing nyo, integral waterproofing. Ito po yung merong mga self-healing. Ibig sabihin, kahit tuyo na po, harden na yung concrete mo, meron pa rin pong magre-react na i-sealed yung mga hairline cracks. Hindi lang po watertight yung ginagawa niya. Pero si integral waterproofing lang po, take note po, first defense lang po to. Kailangan nyo pa rin po ng applied waterproofing at iba pang mga waterproofing. Hindi po pag sinabi nyo na nilagyan na natin yung mass foundation natin or yung mga mass foundation natin, mga structure natin ng integral waterproofing, hindi na po magli-leak. Siyempre may mga dugtungan, so kailangan sir yung mga sides mo, may mga water bar, something ganon. So yun po is under target market waterproofing, sila naman yung magdi-discuss sa inyo. Sila na po yung mga second defense and last defense nyo na po para sa penetration ng water. So yan, kung makikita nyo po, si integral waterproofing natin, i-add lang natin po, additional po, kung meron ulit tayong basic na mixture, so i-add mo lang to sa mixer na sir, sa mixer mo na ilalagay siya. So wala siyang effect dun sa water cement, walang impact sa water cement ratio mo. So pwede mo siyang i-dose kahit sa mixer lang. So take note lang po, ang pag-a-add lang po ng integral waterproofing, kailangan po yung minimum cement factor natin is 350 kg per cubic meter. Doon lang po siya. Pag masyado na pong mababa yung cement factor, hindi na po kayang i-watertight at mag-effect po yung ating integral waterproofing. So kailangan po yung minimum mo is 350. So this is a sample lang po ng mga test namin. Kung makikita nyo lang po yung yung absorption test at saka yung penetration test with with the integral waterproofing at saka wala versus po yung yung aming untreated na sample. So makikita nyo naman po, malaki yung difference. Yung naka-yellow color po, siya po yung may mga waterproofing na po, na integral. So nakita nyo, malaki po yung difference ng sa water absorption and water penetration. So compressive strength, wala naman po tayong problema. Same lang po siya, hindi siya nakaka-effect. So this is just a sample. Kung mapapansin nyo po, mas nakatulong pa siyang since na po siya, watertight, mas konti na yung tubig na nandun sa loob. So yung compressive strength mo at 7 days, mas tumaas yung with integral waterproofing. Yung absorption, nakita nyo rin po, bumaba. Then bumaba din po yung penetration. So ganito lang po siya. So eto makita nyo, before 50 mm and 26 mm. So, after po, 7 and 13 mm na lang siya. Yan, same lang po siya dun sa penetration. So, next po, na pwede nyo pong i-add sa inyong mga mass foundation is corrosion inhibitor. Pag po yung mga structure nyo, is malapit po sa dagat or masyadong laging nababasa ng tubig, ganon. So yung meron po kaming admixture na dinadagdag, hindi naman po siya totally maiiwasan mo magkaroon ng corrosion, pero marireduce po niya. So if ever na magko-corrode na siya in 10 years with corrosion inhibitor po, pwede pong
maging 15-20 years bago siya mag-corrode. Ganon. So this is additional also. I-add mo po during mixing dun sa mixer mo, sir, dun sa mixing mo ng concrete, fresh concrete. Yan. So, pag corrosion inhibitor, panglaban mo lang talaga siya, sir, dun sa mga chemical na pwedeng magbigay ng effect ng corrosion. So, like this, sir, so makikita mo dito, kahit nasa ilalim siya nasa ilalim, so may possibility na pasukin or ano yung ng tubig at mag-react po. So yun yung iniiwasan natin para para hindi po kaagad mag-corrode yung natin, mga rebars. So mag-a-add tayo ng corrosion inhibitor. So take note po, pag yung corrosion mag-occur, kailangan present yung water and oxygen. Pag dry kasi yung ano mo naman, syempre hindi naman po siya mag-corrode kasi walang nag-initiate ng corrosion nung magkakaroon ka ng chemicals effect dun sa So kailangan present yung water and oxygen para maging present yung corrosion, yung mag-initiate yung pag-corrode. So yun yung iiwasan mo. So kailangan i-block mo po yun. So meron din si Sika niyan. Si Sika Perugard CI222. So siya po yung local, ina-add lang din po siya during production. Meron din po tayong 903, kaya lang siya po ay applied, hindi pa po siya locally available dito sa Philippines. Since hindi pa ganun kadami yung nagre-require. So, pero anytime naman po at maganda na yung market, marami na yung naghahanap, pwede naman kaming mag-locally produce nung applied. Yung binabrush mo lang po to sa dun sa hardened concrete at saka dun sa bakal mo. So makita mo dito sa drawing po, sa left side po, hindi siya treated. Right side, treated siya. So ito yung difference nila. So ito yung merong Perugard, corrosion inhibitor. Ito yung wala po sa left side. So next natin na additional ulit po sa mass foundation natin or sa foundation is underwater concrete. Ibig sabihin, if naman yung concrete mo po is, kung makita mo itself, is underwater, ibig sabihin yung foundation mo, ibubuhos mo underwater. Ibubuhos mo siya sa may tubig, hindi ta malapit sa dagat, sa ilog, yung gano'n. So, basta underwater. So, ito naman po is additional. Ang purpose naman niya is to resist washout. So, in short, anti-washout po siya. So, ito yung mode of action niya. So, kung makikita niyo po, di ba yung normal concrete natin, pag binuhos mo sa water, ganito yung itsura. So, nagmi-mix lang siya pag may water. So, ang mode of action niya, mas tinitiksotropy niya. So, mas pinagsasama-sama niya, nagdidikit or thicken yung mixture mo para hindi ma-wash out. So, yan. Ito yung sample, sir. So, ang ating locally produced is Sika Stabilizer 301 UWC-PH. So, ito po yung finish namin pag merong nasa right side, yung pag meron po siyang underwater concrete. So, pag wala, ito, sir, siya. So, pag binuhos mo sa ilalim ng water using Tremy pipe, ganito po yung lalabas. Ganito pa rin po siya. Pero i-check din po natin kasi may mga tini-check din po tayong flow rate ng water. So ito, sample lang, sir. Ito yung grout control natin. Without stabilizer 301, with na yata. Grout control, wala. So nakikita nyo po, pag binuhos mo siya, ayan, ganyan. Ganyan po yung mga normal concrete natin. So, pag may admixture na po, next natin.
Yan. Ito po yung nilagyan natin ng stabilizer 301 UWC. So makita nyo po yung hiwaga ng underwater admixture. So in 1, 2, 3. Yan. So makikita nyo yung difference. Buo pa rin siya pag nilagay mo doon. So although merong mga na kumakalas or ano, pero konti lang, hindi katulad ng kanina na nag-mix siya doon sa buong water. So makita nyo po, depende doon sa pressure. 0.5 pag still water, 1% sa moving water, 2% pag may tidal wave. Pero itong percentage pa rin po is nakadepend po sa trial mix natin. Kasi nilalagay mo to pag may mga additional lang dun sa mixture natin. Siyempre, mas effective siya pag mga sika admixture, mga plasticizer and super plasticizer. I think this is the last na nilalagay natin, fiber for concrete. So meron din po tayong mga fibers na dinadagdag pag sa mga foundation natin. So meron tayong steel fiber, plastic fiber, and polypropylene fibers. Ang locally available po natin dito sa Philippines is the Sika Fiber 222 at saka Sika Fiber 55, PP55. Siya po yung mga polypropylene. Since si steel fiber and plastic fiber, meron na po sa ibang Sika country. Since ang requirement lang lagi dito sa atin is the PP fiber. So, ito pa lang yung locally available. So, kung makikita nyo po, ito yung distribution. Ganyan po yung mangyayari dun sa mass foundation nyo pag merong fiber. Ano po ba yung effect ng fiber? Yung micro, yung kanina, etong maliliit, sir. Ganito yung itsura niya, parang mga buhok lang, sir, yung strand niya. So, ang effect niya is na i-eliminate niya or nababawasan niya yung shrinkage cracking. So, hindi naman po natin sasabihin na pag meron ka ng microfiber, wala na talaga. Ibig sabihin, sir, reduce lang siya. Eliminated lang yung shrinkage cracking mo. Hindi totally nawala. Tapos, yun naman pong mga structural or macrofiber, durability, higher yung ductility po niya ng concrete. Kung makita mo yung sample dun sa merong macrofiber. Tapos, kalimitan ginagamit ito sa shotcrete, sir, kasi mas malalaki siya, mas makakapal ng konti. Hindi mo na pag mag-shotcrete ka, hindi mo na lang kailangan maglagay ng mesh. So, eto na lang yung ilalagay mo. Additional pang structure po. So, wala ka ng mesh, eto na lang. Tapos nilalagay mo rin siya sa mga foundation, sa mga concrete slab, floor slab, yon. So, additional strength mo po din siya. Pwede kang mag-less ng bakal, pero hindi naman totally pag mga floor slab, walang bakal. So, pwedeng ma-lessen kasi meron ka ng i-divert mo na yung magkukuha ng strength yung fiber mo. Macro to, sir, ha? Macro fiber. So, ano pa rin yung isang effect at magandang effect ng microfiber? Si microfiber, since yung microfiber natin and macrofiber ay polypropylene, matagal po siyang mag-melt. So, meron kang fire resistance. Yung mga konkreto mo na may fiber na PP, polypropylene, is mas mataas yung fire resistance compare mo doon sa mga normal concrete. So, eto sir, yung mga application niya. So, pwede siyang fire protection, reduce of shrinkage crack, shotcrete, industrial floors, and protection layer. So, I think that's all, and thank you for joining our webinars. Hope na meron kayong natutunan, and see you next time. Okay, thank you, Ma'am Yoji.
And marami po ba tayong natutunan? If meron tayong questions or concerns, or gusto namin i-discuss with Miss Yuji, please type our comments here in the Teams chat or in the Facebook comment section. Sige po, kung may nagko-compose pa tayo, let's give a few minutes for them. So, pwede po. Pwede Hello, niyo ma'am. naman po akong i-direct message or direct text chat po. So, I will send here my number. Yan. Contact niyo na lang po ako directly. Tapos kung if ever po need niyo po ng presentation and help po pag-design. So meron naman kami, our technical team po is willing to attend po para sa trial and assistance po. So thank you very much and see you on the next webinar. Hello, ma'am. Okay, Ma'am. yun Hello. lang. Bye-bye po. Thank you, everyone. Hello po. Thank you. Ma'am, yung slides. Picture.